Bantad ang malaking populasyon ng mundo sa kahirapan ng buhay sa kasalukuyang panahon. Madalas ko tuloy sabihin sa mga maliliit kong pamangkin na pihikan sa pagkain. Ubusin niyo yung pagkain niyo. Marami ang mga batang nagugutom ngayon pero walang makain. Para sa marami, sapat na ang makakain ng 3 beses sa maghapon. Mapalad na matatawag ang mga taong ganoon kabilang kami. At lubhang kaawa-awa naman yung mga taong sa kabila ng sub-ulong paghahanap buhay ay kumain dili pa rin. Kabilang sa ganitong grupo ang mag-anak na Meneses. Nakatira sila sa gilid ng riles ng tren. 6 ang miyembro ng pamilya Meneses. 4 ang anak na lalaki ni na Aling Biring at Mang Poldo. Ang bunso nilang anak na si Ato ang tanging nag-aaral sa elementarya sa public school sa may lugar namin. Kilala ko si Ato dahil madalas na magawi sa aming compound ang bata. Tumutulong-tulong kasi ito sa bilas ko na nagtitinda ng ulam sa mga time na wala siyang pasok sa school. Sa edad na 8, bantad na kay Ato ang kahirapan ng kanilang buhay. Sa abot ng munti nitong kakayahan, kahit isang pastit pa lamang ginagawa niya ang lahat upang makatulong sa magulang. Sa 4 na magkakapatid, si Ato ang pinakamalapit sa kanyang ina. Bukod sa pagiging bunso, likas na malambing si Ato. Sa 4, si Ato pa ang malimit na kumausap sa ina at nagkaka-interes na pag-usapan ng tungkol sa kanilang buhay. Nay, bakit po tayo mahirap? Ay talagang ganoon anak. May mahihirap na tulad natin kasi pinanganak tayo na mahirap na ang buhay. Mahirap ang mga magulang natin. Pero nagtatrabaho naman pa kayo ni tatay ah. Oo nga. Pero hindi sapat ang kinikita namin anak. Construction worker si Poldo. Labandera naman si Biring. Trabahong walang kasiguruhan sa regular na kita upang makasuporta sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Paglaki ko, magtatrabaho din ako, Nay. Napangiti si Biring sa sinabing iyon ni Ato, sabay haplo sa ulo ng bunsong anak. Pero kailangan mo muna makatapos ng pag-aaral. Huwag kang tumulad sa amin ng tatay mo na walang natapos. Tuloy, wala kami magandang trabaho na mapasukan. Matalino naman ako eh. Di ba nga sabi sa'yo ni Ma'am noong 1 linggo, matalino daw ako, di ba? Oo nga, kaya dapat pagbutihin mo pang lalo. Sipagan mo pang lalo ang pag-aaral nang sa ganon makatapos ka at makapagtrabaho. Aber, talaga bang gusto mo kaming tulungan ng tatay mo ha? Opo! Sige nga. Kung anong una mong gagawin kapag kumikita ka na, kapag sumisweldo ka na. Napangiti muna si Ato. Pupunta tayo sa Jollibee at kakainin natin ang lahat ng pagkain doon, Nay. Natawa si Biring sa sagot ng anak. Ngunit ang pusong ina nito ay nakaramdam ng kirot sa nadamang awa sa bunsong anak. Alam nitong sabik na makatikim ng masasarap na pagkain tulad ng mga pagkain na bibili sa tindahang binanggit ni Ato. Nay! Promise, bibigyan kita ng maraming pera para hindi ka na maglalaba. Talaga anak? Pangako ng Boy Scout? Opo! Sumaludo pa si Ato sa ina. Hindi na ako maglalaba. Ano na lang ang gagawin ko kapag binigyan mo na ako ng maraming pera? Waring saglit pa muna nag-isip si Ato nang isasagot sa ina. Alam ko na, Nay. Magtinda na lang kayo. Tama. Katulad ng tindahan ni Aling Rosang masungit. Minsan pang natawa si Biring. O sige, sundin ko ang gusto mo. Pero dapat makatapos ka muna ng pag-aaral para matupad ang lahat ng gusto mo, tama? Kaya kunin mo na ang libro mo at mag-aral ka na ngayon. Pero Nay, wala naman kaming assignment eh. Maglalaro po muna ako sa labasan. Pwede po ba? Bago pa nakasagot si Biring ay nakatakbo na palabas ng bahay si Ato. Isang araw, hindi na sumikat ang araw dahil umuulan. Mula umaga hanggang hapon ay halos hindi na tumila ang ulan. Sinuspindi ang mga klase dahil lumaki ang tubig kaya bumaha sa maraming lugar. Maging sa loob mismo ng school na pinapasukan ni Ato. Isang humahangos na bata ang dumating sa bahay ni Biring upang magsumbong. Ha? Opo, sumama si Ato sa ilog. Maliligo daw sila.
Niyayaya nga po ako pero hindi ako sumama kasi papaluin ako tiyak ng tatay ko pag naligo ako sa ilog. Mapapalo ko talaga yung batang yun eh. Kabilin-bilinan ko na wag nang maligo sa ilog. Abner! Abner! Halika nga, Abner! Lumabas mula sa likuran ng bahay ang pangalawang anak. Puntahan mo nga yung kapatid mo at pauwiin mo ngayon na din. Nandun daw sa ilog at naliligo. Nagkamot ng ulo sabay palatak si Abner. Ang lakas-lakas ng ulan, tiyak baha pa sa... Kaya nga pinapasundo ko sa'yo ang kapatid mo. Baka kung papano yun doon. Nandiyan ang payong, sumunod ka na, ano ba? Napilitang sumunod si Abner. Pagkalipas ng mahigit 1 oras ay nakabalik si Abner. Naroroon din si Poldo. Latag na noon ang dilim. Oh, nasaan ang kapatid mo? Nasaan si Ato? Ngunit hindi nagawang sumagot ni Abner. Sa halip, humikbi ito hanggang sa tuluyang mapabulalas ng iyak. Anong iniiyak mo? Nasaan ang kapatid mo? Wala po. Anong wala? Anong wala sinasabi mo dyan? Sumagot ka ng maayos, lintik ka. Pinasundo ko sa'yo si Ato, ngayon wala pa. Anong isasagot mo sa akin? Baka hindi ka nagpunta sa ilog kaya hindi mo nakita ang kapatid mo. Nay si Ato. Ano? Ano? Nahulog si Ato sa ilog, Nay. Awang ang bibig na hindi makapagsalita si Biring. Anong sinabi mo? Nahulog si Ato sa ilog? Mabilis na rumesponde ang mga barangay tanod sa aming lugar. Sinagasa ng mga ito ang lakas ng ulan at hinanap sa ilog si Ato gamit ang bangka. 2. Ang lakas loob na sumisid sa ilog upang hanapin si Ato habang halos panawa ng ulirat ang ina nitong si Biring sa pagdadalamhati. Ayon sa saksi na mismong mga kasama ni Ato na naligo sa ilog. Nadulas daw si Ato sa gilid ng riverbank kaya ito nahulog sa ilog. Malakas ang buhos ng ulan kaya mabilis ang pagragasa ng tubig sa ilog. Dahilan ito para mabilis ding anurin palayo ang patpating katawan ni Ato. Lumipas ang maraming oras ng paghahanap. Sinikatan na ng araw ang mga tanod. Magdamag gumulugad sa ilog na may kawayan ngunit ni kaputol na damit o anumang palatandaan ng pagkakakilanlan kay Ato ay walang nakita. Ilang ulit nang nawala ng malay tao si Biring kaya ipinayo ng mga tanod at ng mga taong naging saksi sa pagdadalamhati nito na iuwi muna ng bahay si Biring. Isang buong maghapon pa ang ginugol ng mga rescuers upang hanapin si Ato. Kahit man lamang ang katawan nito na pinaniniwalaan ng marami na wala ng buhay, ay gusto nilang makita. Wala. Himala na lang siguro kung buhay pa yun. Kung sakali, lulutang ang katawan ng bata, iyon na lamang ang pag-asa na ma-recover pa ang katawan ni Ato. Sana nga lumutang. Paano kung napailalim at bumaon na sa makapal na burak sa ilalim? Ayun ang naging usap-usapan ng ilang kapitbahay nila Ato. Bawat isa ay nakikisimpatya sa mag-anak. Ang ilang ina ay napaiyak rin sa awa kay Biring at kay Ato na lumaking mabuting bata. May awa ang Diyos, Biring. Ipagdasal nating makita na si Ato. Isipin mong buhay siya, buhay pa ang anak mo, Biring. Ilan lamang iyon sa mga pampalubag loob na salitang nagmula sa bibig ng ilang kapitbahay ni Biring na bagamat mistulang suntok sa buwan na iyo'y magkatotoo pa. Pampawing lumbay rin iyon sa nagdadalang hating si Biring. Ngunit ang dasal ng marami ay hindi marahil dininig ng langit. Ano raw? Ano raw yun? Ba't sila nagtatakbuhan? Nakita na raw si Ato doon sa dulo sa may ilog. Kay bilis na nakarating sa pandinig ni Biring ang balita, kasama ang asawa at mga anak, sumugod sila sa duluhan ng riles sa gawing ilog na karugtong ng ilog kung saan aksidenteng nahulog si Ato. Subalit kalunos-lunos na tagpo ang bumungad sa mag-anak na Meneses. Nagbigay daan ang nagkakagulong mga tao sa kanilang pagdating. Nahawi ang mga ito kung kaya ang pinagkakaguluhan ay bumulaga sa mag-anak. Ato! Anak ko! Anak ko! Sinundan iyon ang panaghoy ni Biring na humandusay sa lupa. At si Poldo, malayang umagos ang luha sa mga mata sa nakitang ayos ng bunsong anak. Wala nang buhay ang katawan ni Ato.
Halos hindi na ito makilala dahil namamaga ang buong katawan. Bahagya na rin naaagnas ang ilang bahagi ng balat ni Ato. Patay na si Ato. Kasamang namatay ang mga musmus nitong pangarap na iahon sa hirap ang mga magulang. Inanod na ng ilog ang mga mithiin ng paslit sa napakaagang oras. Ngunit hindi ang pangako ni Ato sa kanyang ina. 3 months later, nakita ng lahat ang pagsulpot ng isang maliit na tindahan sa harapan ng bahay ng mga Meneses. Munting sari-sari store ang sumulpot doon. Gaya ng nais mangyari ni Ato noong ito'y nabubuhay pa. Ang tumigil si Biring sa paglalabada at sa halip ay magtayo na lang ng tindahan. Natupad iyon bagamat wala na si Ato. Ang perang ipinuhunan ni Biring sa munting tindahang iyon ay galing kay Ato. Insurance si Ato dahil siya'y isang Boy Scout sa public school na pinapasukan. Active Scout si Ato at insured ito sa buong taon sa halagang 50,000. 50,000 ang tinanggap ni Biring kapalit ng buhay ni Ato. Sino ang mag-aakala na magkakatotoo ang munting pangarap ni Ato? Na kakailanganin pang ibuwis nito ang buhay para sa katuparan ng pangakong binitawan nito sa ina. Ang pangako ng isang Boy Scout.